Akala ni Andoy tapos na ang lahat ng mapatay niya ang nilalang pero sa kanyang pagbabalik, natuklasan niyang siya mismo ang naging sisidlan ng sumpa. At ngayong ang kanyang mga matay nagliliwanag ng pula, isang tanong ang naiwan, nakaligtas ba talaga siya, o nagsisimula pa lang ang mas matinding bangungot? Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasang ikinuwento ng ating mga kababayan. Layunin lamang nito ang maghatid ng kilabot at misteryo para sa ating mga manonood. Huwag nating seryosohin bilang ebidensya, kundi bilang bahagi ng ating kulturang naglalaman ng mga alamat, paniniwala at kwento tungkol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag. Ikaw na nakikinig, nasa iyo pa rin ang pasya kung ito ba'y paniniwalaan mo o hindi. Malamig ang gabi at sa bawat ihip ng hangin ay may kasamang bulong na tila galing sa mga lilim. Sa mga baryo sa probinsya, may mga gabing hindi mo gugustuhing lumabas, lalo na kung ang buwan ay nagkukubli sa likod ng makapal na ulap. Sapagkat sa mga oras na iyon, sabi ng matatanda, ay gumagala ang mga nilalang na gutom sa laman, sabik sa dugo, at walang takot sa kahit sinong tao. Doon nagsisimula ang mga kwentong hindi kayang ipaliwanag, ngunit paulit-ulit na naisasalaysay ng mga nakaranas. At isa sa mga kwentong iyon ay tungkol sa isang binata na naging saksi sa takot na bumabalot sa baryo tuwing may kinakatay na baboy. Si Andoy, isang simpleng binata mula sa baryo, ang bida sa kwentong ito. Hindi siya kilala bilang matapang, ngunit siya'y masipag at palakaibigan. Bata pa lamang siya, nakasanayan na niyang tumulong sa kanyang tiyuhin na tagahatid ng karne ng baboy mula sa kakataying alaga papunta sa mga kapitbahay at karinderya. Isang gawain na para sa iba ay karaniwan lamang, ngunit para kay Andoy, may dala itong bigat na hindi niya maipaliwanag. Sapagkat tuwing matapos ang pagkatay at magsimula na siyang maghatid ng karne, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong baryo. Hindi ito ordinaryong katahimikan. Para bang nakamasid ang buong kagubatan, nakahinto ang hangin, at ang bawat kaluskos ng dahon ay tila may kasamang matang nagbabantay. Sa tuwing siya ay maglalakad dala ang karne, ramdam niya ang malamig na titig mula sa dilim, mga matang hindi niya nakikita ngunit alam niyang naroon. Sa baryo nila, matagal nang usap-usapan ang tungkol sa mga aswang na mahilig sumunod tuwing may kakataying baboy. Ayon sa mga matatanda, ang amoy ng bagong katay na dugo ay parang kampana na umaakit sa kanila. Hindi lang baboy ang nais nila, sapagkat ang dugo ng tao ang tunay nilang inaasam. Kaya't madalas, ang nagiging tagahatid ng karne ay nakakaranas ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang iba'y bigla na lamang nagkakasakit, ang iba na hindi na muling bumabalik mula sa kanilang paghatid. Ngunit kay Andoy, wala siyang pagpipilian, trabaho iyon ng kanyang pamilya. Isang gabi, matapos katayin ang isang malaking baboy na nakalaan para sa pista sa baryo, ipinag-utos sa kanya ng tiyuhin na ihatid ang mga piraso ng karne sa ilang bahay na nasa kabilang dulo ng baryo. Madilim ang kalangitan, walang bituin, at ang kalsada ay halos hindi makita dahil sa kapal ng ulap na nagkukubli sa buwan. Bitbit ang basket ng karne, nagsimula siyang maglakad. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang sariling yabag, at kasabay nito'y mga tunog na parang sumusunod sa kanya mula sa masukal na gilid ng daan. Noong una, inisip niyang baka aso lang iyon na naaamoy ang karne. Ngunit nang mapansin niyang sumasabay sa bawat hinto at hakbang ang tunog ng kaluskos, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinilit niyang huwag lumingon, ngunit ramdam niyang may nilalang na nakasunod. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagdala ng kakaibang amoy, isang amoy na parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Kinakabahan na siya, ngunit hindi pa rin niya iniwan ang dala. Sapagkat kung bumalik siya sa bahay ng walang karne, tiyak na magagalit ang kanyang tiyuhin. Kaya nagpatuloy siya, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng daan, doon niya napansin, wala na ang tunog ng kanyang mga yabag. Tumigil siya. Nanginginig ang kanyang kamay, halos mabitawan na ang basket. At sa katahimikan ng gabing iyon, bigla niyang narinig ang isang tunog, isang malalim at mahabang buntong hininga, na parang galing mismo sa kanyang likuran. Mabigat, mabaho, at masyadong malapit. Dahan-dahan siyang lumingon, kinakabahan at umaasang wala siyang makikita. Ngunit bago pa niya tuluyang makita kung ano ang nasa likod niya, isang bagay ang tiyak na naramdaman niya,
may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. At doon nagsimula ang bangungot ni Andoy. Nanigas si Andoy nang maramdaman ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Sa takot, dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang likuran, ngunit wala siyang nakita. Wala ni isang tao, wala ring hayop. Tanging ang maitim na paligid at ang katahimikan ng gabi ang bumungad sa kanya. Parang naglaho ang bigat na humawak sa kanya, na para bang imahinasyon lamang ang lahat. Ngunit ramdam niya sa kanyang balat ang lamig, ramdam niya sa kanyang dibdib ang bigat ng takot na parang hindi guni-guni lamang. Nagmamadali siyang naglakad, halos tumakbo, ngunit hindi niya kayang iwan ang basket ng karne. Sa bawat hakbang ay tila lalong dumidikit ang dilim sa kanyang paligid. Ang mga punong nakatayo sa gilid ng kalsada ay nagmumukhang mga aninong nakatingin sa kanya, nakahanda siyang lamunin anumang oras. Ang huni ng mga kuliglig at palaka, na kanina pa niya naririnig, ay bigla ring naglaho. Ang tanging natira ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang tunog ng kanyang sariling hininga. Minsan ay naririnig niya ang mga yapak mula sa kanyang likuran. Mabigat, mabagal at tila sinasadya. Hindi ito tunog ng paa ng tao, masyadong kakaiba, parang humahampas ang kuko sa lupa. Nais niyang lumingon ngunit pinipigilan niya ang sarili. Sapagkat alam niyang kung makita man niya kung ano iyon, baka hindi na siya makatakbo. Kaya nagpatuloy siya, pilit nilalabanan ang takot na nangingibabaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Lagi nitong sinasabi na ang amoy ng bagong katay na dugo ay parang paanyaya sa mga nilalang na hindi dapat makita. May mga gabing naririnig daw ng mga tao ang pagaspas ng pakpak na kasing laki ng banig, at may mga batang biglang nawawala pagkatapos ng gabi ng katayan. Hindi niya noon pinaniniwalaan ang mga kwento, ngunit ngayong gabi, tila unti-unti na niyang naunawaan kung bakit takot ang mga matatanda tuwing may kakataying hayop sa baryo. Napansin niyang lumamig ng husto ang hangin kahit hindi naman tag-ulan. Ang bawat hininga niya ay lumalabas na parang usok, tanda ng kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang paligid. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang isang bahay na may kandila sa bintana, isa sa mga dapat niyang pagdalhan ng karne. Ngunit bago pa siya makalapit, napansin niyang biglang gumalaw ang kandila, para bang may dumaan na hangin mula sa loob ng bahay. At kasunod nito, biglang namatay ang liwanag. Naiwan ang bahay na dilim parang walang tao. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung ipipilit pa niyang lapitan ang bahay o dumiretso na lamang sa susunod. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niyang may umuungol mula sa gilid ng kalsada. Isang tunog na mababa, malalim at gutom na gutom. Parang hayop na hindi niya kilala. Hindi iyon aso, hindi rin baboy. Isa iyong tunog na may kasamang kakaibang paghinga, malapit at mabilis. Mabilis siyang tumakbo, halos matapon ang laman ng kanyang basket. Pinilit niyang huwag lumingon, ngunit sa bawat segundo ay ramdam niyang lalong lumalapit ang nilalang. Ang tunog ng pagaspas ay sumabay sa kanyang hakbang, malalaki, mabibigat at masyadong malapit. Para bang may mga pakpak na humahampas sa hangin. Nang makarating siya sa susunod na bahay, halos pasigaw niyang kumatok. Ilang sandali ring walang sumasagot, hanggang sa biglang bumukas ang pinto at bumungad ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay kulubot, ngunit ang mga mata nito ay tila gising na gising sa kabila ng 10 oras ng gabi. Agad niya itong binigyan ng karne, halos hindi makapagsalita sa takot. Ngunit ang matanda, imbes na magpasalamat, ay marahang nagsabi, "Andoy, huwag kang maglalakad mag-isa ngayon. May gutom na gumagala." Bago pa man siya makapagtanong, isinara ng matanda ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa dilim, hawak ang halos kalahating basket pa ng karne. Nanginginig ang kanyang tuhod at ramdam niyang hindi siya dapat tumigil. Kaya muli siyang naglakad, mas mabilis, pilit nilalabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit habang papalayo siya, hindi niya maiwasang isipin kung bakit alam ng matanda ang pangalan niya, gayong hindi pa sila kailanman nagkakakilala. Sa mga sumunod na hakbang, lalong naging kakaiba ang paligid. Ang kalsadang alam niyang patag ay biglang parang naging masikip. Ang mga puno ay tila lumalapit at ang mga anino ay nagkakaroon ng sariling buhay. Ang mga kuliglig at palaka,
na kanina inawala ay bumalik, ngunit ang kanilang mga tunog ay tila masyadong sabay-sabay, masyadong perpekto, na parang hindi natural. Bigla siyang nakarinig ng tawa. Mahina lamang noong una, ngunit unti-unting lumalakas. Isang tawang hindi niya matukoy kung galing sa babae o sa lalaki. Nakakaloko, nakakasindak at parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Napatakbo siya ng mabilis, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Ngunit kahit gaano siya kabilis, ramdam niyang hindi siya nakakalayo. Ang bawat pagliko ng kanyang mata ay may aninong sumusunod, dumidikit at nagbabantay. At sa gitna ng kanyang pagtakbo, bigla siyang napahinto. Sapagkat sa unahan ng kalsada ay may isang tao, o mas tamang sabihing isang nilalang, na nakatayo, nakaharang sa kanyang daraanan. Malaki ang katawan nito, nakayuko, at sa manipis na liwanag mula sa buwan na bahagyang sumilip, nakita niyang kumikislap ang mga mata nito na kulay pula. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga, at ang mga kamay niya ay nanginginig sa pagkakahawak sa basket. At bago niya pa maintindihan ang lahat, narinig niyang muli ang mabigat na paghinga mula sa likuran niya. Ngayon ay mas malapit na, mas mabigat at mas nakakasakal. Nasa gitna siya ng dalawang panganib, isang nilalang sa harapan at isa pa sa kanyang likuran. At sa gitna ng gabing iyon, napagtanto niyang baka hindi na siya makauwi. Nanlumo si Andoy, hindi alam kung saan siya tatakbo. Sa harapan ay nakaharang ang nilalang na may pulang mata, at sa kanyang likuran ay ang mabigat na paghinga na mas lalong lumalapit. Parang kumikipot ang mundo sa paligid niya, at ang bawat segundo ay nagiging mabigat na parang oras. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hawak pa rin ang basket ng karne, na para bang ito na lamang ang nag-ugnay sa kanya sa normal na realidad. Ngunit ngayon, ramdam niya, hindi na siya basta simpleng tagahatid ng karne. Isa na siyang biktima. Muli niyang naalala ang mga babala ng kanyang lola, huwag kang tititig sa kanilang mga mata, Andoy. Sapagkat kung gagawin mo, makikita nila ang loob ng iyong kaluluwa. Sa isip niya, pilit niyang iniwasan ang tingin ng nilalang sa harap. Ngunit kahit hindi siya lumilingon, ramdam niya ang mga matang iyon, tila bumabaon sa kanyang balat at naghahanap ng puwang para pumasok sa kanyang diwa. Sa desperasyon, bigla siyang kumaripas ng takbo patungo sa gilid ng kalsada, umaasang may daan palabas. Ngunit ang kanyang mga paa ay nadula sa damuhang basa at siya ay bumagsak. Kumalat ang mga piraso ng karne sa lupa, at sa mismong sandali ng pagbagsak, narinig niya ang mga anino humagalpak ng tawa. Ibang-iba sa tawa ng tao, ito'y sabay-sabay at nakakaulit, parang mula sa maraming bibig na nagmumula sa iisang katawan. Habang nagpupumilit siyang bumangon, napansin niya ang kakaibang anyo ng karne sa lupa. Para bang kumikilos ito, gumagapang na tila may sariling buhay. Ang ilang piraso ay naglalaway ng pulang likido, at ang iba naman ay nagkikislapan na parang may mga mata. Napaatras si Andoy, halos maluha sa takot. Ngunit nang ibalik niya ang kanyang tingin sa paligid, wala na roon ang karne, naglaho, para bang nilamon ng lupa o ng mismong dilim. Lalong lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam niya, hindi na lamang siya pinapanood. Para bang nilalaro siya ng mga nilalang, tinatesting ang kanyang lakas ng loob bago tuluyang sakmalin. At sa kalagitnaan ng lahat, may isa pang problema na biglang bumungad. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ng kanyang pinsan, si Mario, na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Andoy! Andoy, saan ka? Napalingon siya, at sa di kalayuan ay nakita niya ang siluetang hawig sa kanyang pinsan, may dalang lampara, naglalakad papalapit. Ngunit agad niyang napansin ang isang bagay na hindi tugma. Ang galaw ni Mario ay hindi normal. Ang bawat hakbang ay parang pilit, at ang kanyang katawan ay nakatagilid na parang pilit lang ginagaya ang paglalakad ng tao. Hindi rin nakalapat sa lupa ang kanyang mga paa, parang nakabitin ng kaunti. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa ilalim ng mahina at kumikislap na ilaw ng lampara, nakita ni Andoy na ang mukha ng pinsan niya ay tila baluktot, nakangiti ng sobrang lawak, at ang mga mata ay walang puti, puro dilim lamang. Agad niyang naunawaan, hindi iyon si Mario. Isa lamang iyon sa mga nilalang na ginagaya ang anyo ng mga mahal sa buhay, upang mahulog ang biktima.
Mabilis siyang umatras, halos madapa muli habang ang Mario na iyon ay nagsimulang magsalita. Ngunit kakaiba ang boses, parang halo ng bata, matanda, lalaki at babae na sabay-sabay. Andoy, ibigay mo sa amin ang karne, ibigay mo ang sarili mo. Parang nanliliit ang kanyang mundo at ang hangin sa paligid ay nagiging masikip. Ramdam niya ang paglapit ng pulang matang nilalang sa harap at ang huwad na pinsan sa kanyang kanan. Wala na siyang mapagpipilian. Ang kalsadang alam niyang tuwid ay biglang tila naging paikot, na parang iniikot siya ng mga anino para hindi makalabas. Sa desperasyon, bigla siyang tumakbo patungo sa kagubatan, isang lugar na hindi niya kailanman pinasok mag-isa sa buong buhay niya. Doon ay mas makapal ang dilim, mas malamig ang hangin, at mas makapal ang mga ugat ng punong parang bitag. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Bawat segundo na siya ay nananatili sa kalsada ay para bang hinahapit na ng mga nilalang ang kanyang kaluluwa. Sa loob ng kagubatan, lalong tumindi ang kakaibang pangyayari. Ang mga puno ay tila may mukha, nakatitig sa kanya habang siya'y dumadaan. Ang lupa ay basa, parang may dugo na sumisirit sa bawat apak niya. At sa malayo, nakakarinig siya ng iyak ng sanggol, isang iyak na pamilyar, na parang galing sa kapitbahay nilang kamakailan lang ay nawalan ng sanggol. Hindi niya alam kung totoo iyon o guni-guni lamang. Ngunit ang pinakanakakakilabot, sa bawat patakbo niya, nararamdaman niyang mas dumadami ang mga aninong sumusunod. Minsan ay nakikita niyang gumagapang sila sa mga puno, minsan na mailumilipad sa ibabaw ng mga dahon. At bawat isa'y nakangiti, nakatingin sa kanya, parang nag-enjoy sa kanyang takot. Habang patuloy ang kanyang takbo, napansin niyang bumibigat ang kanyang katawan. Para bang may mga kamay na dumidikit sa kanya mula sa mga anino, hinahabol siya at dahan-dahang hinihila pababa. Pilit niyang lumalaban, ngunit ramdam niya ang malamig na hininga na bumabalot sa kanyang leg. At bago siya tuluyang makawala, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, kung makakaligtas ba siya, o baka simula pa lang ito ng kanyang kapahamakan. Hingal na hingal si Andoy habang patuloy na tumatakbo sa pusod ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay parang nagiging mas mabigat, na para bang ang mismong lupa ay ayaw na siyang pakawalan. Ang mga anino ay nagsasama-sama, lumalapit ng lumalapit, at ang mga ungol na naririnig niya ay mas nagiging malakas, mas gutom, mas nakakasakal. Para siyang usang hinahabol ng mga mababangis na hayop, ngunit alam niya sa puso niya, hindi mga hayop ang mga iyon. Mas masahol. Sa bawat puno na kanyang nadadaanan, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga aninong sumusunod sa kanyang gilid, mabilis na gumagapang sa mga ugat at sanga, at bawat isa ay nakangiti ng nakakatindig balahibo. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong malawak, ang kanilang mga matay kumikislap na parang apoy sa gitna ng dilim. At sa tuwing sisilip siya sa kanyang likuran, nakikita niya ang pagdami nila, para bang bawat takbo niya ay nagdudulot ng pag-usbong ng panibagong anino. Isang iyak ng sanggol ang muling sumingaw sa hangin. Malakas. Malinaw. Napahinto si Andoy, napaatras, at napatingin sa kanyang kanan. Sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang duyan na gawa sa lumang tela. Doon, may nakahiga nga na sanggol, umiiyak, gumugulong, at tila walang kasamang ina. Ngunit bago pa niya mailapit ang sarili, napansin niyang kakaiba ang galaw ng sanggol. Ang lieg nito'y masyadong mahaba, ang katawan ay gumagapang na parang ahas, at nang bumaling ito sa kanya, ang umiiyak na bibig ay napalitan ng isang nakangising ngipin na mahaba at matatalim. Napaatras siya at halos mapasigaw, ngunit bago pa niya makuha ang kanyang boses, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likod, na tila may humaplos na hindi niya nakikita. Napaluhod siya, nanginginig, at sa mismong sandali na iyon, bumalik ang tinig ng kanyang pinsan, ngunit mas malakas, mas malapit. Andoy, sigaw ng boses, ngunit nagmumula sa iba't ibang direksyon. Bakit ka tumatakbo? Dito ka na lang kasama namin, napaluha siya sa takot, pilit na pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit nang ibalik niya ang kanyang tingin sa unahan, nakita niyang muli ang nilalang na may pulang mata. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Ang katawan nito ay halos kasing laki ng dalawang tao, ang balikat ay nakausli, at ang mga kuko'y mahahaba na parang matalim na bakal.
Hindi niya maaninag ang buong mukha dahil natatakpan ng dilim, ngunit ang ngisi nitong halos punitin ang pisngi ay sapat na upang magpatindi ng kanyang takot. Napilitan siyang lumiko pakaliwa, patungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Doon, mas makapal ang mga halaman, mas malabo ang daan, ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Habang siya'y dumadaan, nararamdaman niyang may mga kamay na dumidikit sa kanyang braso. Mga kamay na malamig, madulas, at parang gawa sa putik. Pilit siyang hinahatak, ngunit sa bawat pagtutol niya, nararamdaman niyang lalong dumadami ang mga ito. Parang buong kagubatan ay nagsasabuatan upang ipitin siya. Ngunit higit na nakakatakot ang mga tunog na nagsimulang lumabas mula sa paligid. Mga bulong. Mahihinang salita na hindi niya maintindihan. Paulit-ulit. Sumasabay sa tibok ng kanyang puso. At habang siya'y naglalakad, unti-unti niyang naramdaman na naulit ang kanyang daan, parang paikot-ikot lamang siya, at hindi na siya nakakaalis. Sa sobrang takot, bigla siyang napahinto. Sapagkat sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Isang lumang mesa na gawa sa kahoy, at sa ibabaw nito'y nakapatong ang mga piraso ng karne na kanina lamang ay naglaho sa lupa. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na basta karne ng baboy. Ang bawat piraso ay hugis kamay, hugis paa, at ang iba'y tila piraso ng mukha na nakangiti. Ang kanilang mga bibig ay kumikilos, sabay-sabay na bumubulong ng kanyang pangalan. Andoy. Andoy, halos mawalan siya ng malay sa takot. Ngunit bago pa siya makatalikod, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa kanyang likuran, isang pagaspas na mas malakas kaysa dati, at isang sigaw na hindi niya maipaliwanag. Malalim, gutom, at nakakasakal. Ang mga dahon ay biglang nagsipaglaglagan at ang buong kagubatan ay tila nagising. Tumakbo siyang muli, ngunit sa bawat hakbang, ramdam niyang bumibigat ang kanyang katawan. Para bang may mabigat na nakasabit sa kanyang likod. Nang lingunin niya, halos mabaliw siya sa nakita, isang nilalang na nakasakay sa kanya, mahaba ang dila, at ang mga mata ay puro itim. Nakangiti ito habang unti-unting inilalapit ang bibig sa kanyang tenga. Ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang nagdilim ang lahat. Ang kagubatan ay nawala. Ang mga nilalang ay naglaho. Ang tanging natira ay ang kanyang sariling hininga, mabilis, mabigat at puno ng kaba. Tila siya'y nasa gitna ng kawalan, nakatayo mag-isa. Ngunit alam niya, hindi siya nag-iisa. Sa katahimikan ng kawalan, narinig niya ang pinakamalinaw na bulong sa lahat. Isang tinig na hindi niya kilala, malamig, mababa, ngunit diretso sa kanyang puso. Andoy, hindi ka na makakauwi. Nanatiling nakatayo si Andoy sa gitna ng kawalan, hawak-hawak ang kanyang dibdib na parang puputok sa bilis ng tibok ng puso. Ang bulong na hindi ka na makakauwi ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, dumidikit sa kanyang kaluluwa. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa, pero pakiramdam niya ay parang naipit siya sa isang lugar na walang direksyon. Parang bawat hakbang ay hindi nagdadala sa kanya, kahit saan, paikot-ikot lamang sa dilim na walang hangganan. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang panghihina, biglang nagbago ang paligid. Mula sa kadiliman ay unti-unting lumitaw ang baryo nila. Nakita niya ang mga bahay na pamilyar, ang daan na lagi niyang nilalakaran tuwing umaga, at ang mga ilaw ng lamparang nakasabit sa mga bintana. Napaluha siya sa ginhawa. Nakabalik ako at bulong niya sa sarili, halos bumigay sa pag-asa. Ngunit habang dahan-dahan siyang naglalakad, napansin niyang walang tao sa baryo. Ang bawat bahay ay bukas ang pinto, nakalawit ang kurtina, at tila inabandona. Wala ring alingaw ng mga aso, wala ni isang kuliglig o palaka. Lahat ay tahimik. Napansin din niya na ang mga bahay ay hindi talaga ganoon ang itsura, mas luma, mas sira, at ang iba'y parang sunog na. Para bang ang baryong nakita niya ay hindi ang baryo na alam niya, kundi isang baryong matagal ng patay. Pumasok siya sa gitna ng kalsada, bitbit pa rin ang kanyang bakanting basket. At doon niya nakita ang isang eksena na nagpayanig sa kanyang buong katawan. Sa harap ng lumang kapilya, may nakalinya ng mga bangkay ng mga taong pamilyar sa kanya, mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang kanyang sariling tiyuhin. Lahat sila ay nakahiga,
nakadilat ang mga mata, at nakangiti ng malapad, parang lahat ay sabay-sabay na naputol ang buhay habang nakatawa. Lumapit siya, nanginginig ang tuhod, at halos sumigaw sa kanyang nakita. Sapagkat sa gitna ng hanay ng mga bangkay, naroon ang sarili niya. Siya mismo, nakahiga, nakadilat at nakangiti rin. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Hindi imposibleng ako, yan buhay pa ako. Nanginginig niyang bulong. Ngunit habang pinagmamasdan niya, ang tikan niyang ibangkay ay dahan-dahang kumilos. Ang bibig nito ay bumuka, at sa isang malalim na tinig ay narinig niya, "Matagal ka na naming hinihintay, Andoy." Napaatras siya, halos mabitawan ang basket, ngunit bigla niyang naramdaman ang mga kamay na humawak sa kanyang balikat. Sa paglingon niya, nakita niya ang kanyang lola, o mas tamang sabihing nilalang nakahawig ng kanyang lola. "Huwag ka nang lumaban, apo. Simula pa lang ito. Ang dugo mo ay nakatakda." At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng ingay. Ang buong baryo ay biglang napuno ng halakhak, iyak at bulong. Ang mga bangkay ay sabay-sabay na bumangon, nakatingin sa kanya, at sabay-sabay na naglakad papalapit. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, ngunit ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasamaan. Muli siyang tumakbo, desperado, ngunit saan man siya lumiko ay baryo pa rin ang nakikita niya. Paikot-ikot siya sa parehong lugar, walang makitang dulo. Ang mga bangkay ay palapit ng palapit, at mula sa malayo ay muling sumulpot ang nilalang na may pulang mata. Ngayon ay hindi na lang ito nakatayo, ito'y naglalakad patungo sa kanya, bawat hakbang ay parang lindol, bawat paghinga ay parang kumukulong apoy. Sa kanyang sobrang takot, biglang sumagi sa isip niya, baka matagal na siyang patay. Baka ang paghatid niya ng karne ay hindi na talaga nangyari, at ito'y paglalakbay na lamang ng kanyang kaluluwa. Ang mas nakakatakot, baka ang mga nilalang na iyon ay hindi humahabol sa kanya upang patayin siya, baka sinasalubong na nila siya dahil matagal na siyang isa sa kanila. Ngunit bago pa siya makaisip pa ng paliwanag, isang matinis na tinig ang umalinggaw sa buong paligid. Isang tinig na bata, ngunit puno ng galit, "Wala kang tatakbuhan, Andoy. Ang katawan mo ay amin na." Sa sobrang gulat at takot, napahinto siya, at naramdaman niyang dahan-dahang bumibigat ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay at paa ay tila nawawala ang kontrol. Sa dahan-dahang pagbaba ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang sariling balat na nagdidilim, nagiging kulay abo, at unti-unting pumuputok na parang natutuyo. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang unti-unti na siyang nagiging isa sa kanila. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Andoy, ano ang gagawin ninyo? Sa palagay ninyo, may tsansa pa ba siyang makaligtas, o ito na ang kanyang katapusan? What would you do in this situation? Do you think the protagonist will survive? I-comment ninyo sa baba, at sabay-sabay nating tuklasin kung saan hahantong ang bangungot na ito. Habol-habol ang kanyang hininga, halos mawalan na ng lakas si Andoy habang pinipilit takasan ang mga bangkay na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay bumibigat na, para bang bawat hibla ng kanyang laman ay hinihigop ng dilim. Ngunit sa kabila ng pagkabigat ng kanyang mga paa, pilit siyang lumalaban. Hindi ako magiging isa sa inyo," sigaw niya, halos maiyak sa desperasyon. Nilingon niya ang paligid at nakita niyang halos lahat ng daan ay napapaligiran ng mga nilalang, mga dating kapitbahay, mga taong kilala niya, ngayon ay mga katawang muling binuhay ng kung anong kasamaan. Sa gitna ng kanilang unti-unting paglapit, naroon ang kanyang sariling bangkay na nakangisi pa rin, tila siya mismo ang nag-aanyaya sa kanya na sumuko. Muling lumingon si Andoy sa kanyang likuran at nakita ang matanda, ang anyo ng kanyang lola, nakasunod, hawak ang isang mahabang baston na itim at may ukit ng mga simbolong hindi niya maintindihan. "Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo, apo," bulong nito. "Nasa dugo mo ang susi. Ikaw ang hinihintay nila." Halos mabaliw si Andoy sa narinig. Ano ang ibig sabihin? Bakit siya? Bakit hindi ang iba? Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataong mag-isip, dahil mula sa dilim ay sumulpot ang dambuhalang nilalang na may pulang mata. Ngayon ay malapit na itong tuluyan, at bawat pag-apak ay yumanig sa buong baryo. Ang itsura nito'y hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Ang katawan nito'y mahaba,
payat ngunit malakas, at ang balat ay parang sinunog. Ang bibig nito ay naglalaway, may mahahabang pangil na tila sabik sa laman. Hindi na niya alam kung saan tatakbo. Kaya't sa isang iglap ng kaguluhan, kinuha niya ang isang matalim na kahoy na nakatuhog sa lupa, hawak iyon na parang sandata. Kung ito na ang huli kong laban, lalaban ako, sigaw niya, kahit nanginginig ang boses. Habang palapit ng palapit ang mga nilalang, pinilit niyang sugurin ang isa sa mga bangkay. Sa unang pagkakataon, nadaman niya ang bigat ng kanyang palo, at ang katawan nito ay bumagsak sa lupa. Ngunit ang pagkakahulog nito ay hindi permanente, dahan-dahan itong bumangon, mas malakas pa, mas mabilis pa. Ang kanyang takot ay humalo na sa desperasyon. Sinugod niya ang iba pa, pilit tinatamaan isa-isa, ngunit sa bawat pagbagsak ay mas lalo silang dumadami. Parang wala itong katapusan. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya muli ang tinig ng matanda, ang dugo mo, Andoy. Ang dugo mo lang ang makakapigil sa kanya. Itinuro nito ang dambuhalang nilalang na may pulang mata, na ngayoy ilang hakbang na lang ang layo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Ang kanyang dugo. Ibig sabihin ba'y kailangan niyang isakripisyo ang sarili? Ngunit paano? Walang oras para mag-isip. Mabilis niyang itinapat ang matulis na kahoy sa kanyang sariling braso, at buong lakas na itinusok iyon. Napasigaw siya sa sakit, ngunit sa pag-agos ng kanyang dugo, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula rito, pulang maningning na tila apoy na naglalagablab. Ang mga bangkay na papalapit ay napaatras, nagsisisigaw, at ang matanda mismo ay napaatras din, hawak ang kanyang ulo na parang nasusunog sa liwanag. Ngunit ang pulang matang nilalang ay humakbang pa rin, hindi natitinag. Nanginig si Andoy, hawak ang sugatang braso, at buong lakas na isinaboy ang kanyang dugo sa lupa. Sa sandaling iyon, umuga ang buong baryo. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga ugat na parang apoy, bumabalot sa mga nilalang at sinusunog ang mga ito isa-isa. Ang kanilang halakhak at iyak ay naghalo, nagiging napakalakas na alinggaw-ngaw na halos pumutok ang kanyang tenga. Ngunit hindi iyon sapat para mapigilan ang dambuhalang may pulang mata. Sa halip, lalo pa itong lumaki, lumakas, at ang mga mata nito'y mas kumislap. At sa isang iglap, bigla itong nagsalita sa isang tinig na kumikirot sa kaluluwa, hindi dugo lang ang kailangan, kundi ang puso. Nanlamig si Andoy sa narinig. Ngunit bago pa siya makapaghanda, bigla itong sumugod sa kanya, mas mabilis kaysa inaasahan. Nahawakan siya nito sa dibdib at ramdam niya ang matatalim na kuko na dahan-dahang bumabaon. Sa huling sandali ng kanyang lakas, inangat niya ang kahoy na puno ng kanyang dugo, at buong lakas na itinarak iyon sa dibdib ng nilalang. Sumigaw ito ng napakalakas, yumanig ang buong baryo, at ang pulang liwanag ay sumabog, nilamon silang dalawa. Nabingi si Andoy sa pagsabog. Hindi niya alam kung buhay pa siya o patay. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang wala na ang baryo. Wala na rin ang mga bangkay. Ang lahat ay puti, isang malawak na kawalan. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ng matanda. Nakalimutan mo, apo. Ang puso, bumaba siya ng tingin, at doon niya nakita, nakabukas ang kanyang dibdib, at dahan-dahang nawawala ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Andoy ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng malay, ngunit ang una niyang nadama ay ang bigat ng katahimikan. Wala na ang mga halakhak ng mga bangkay, wala na rin ang pag-ugong ng lupa. Nasa isang lugar siyang tila ba ay walang hanggan, puting kalawakan na walang anino at walang direksyon. Pinilit niyang gumalaw, hawakan ang kanyang dibdib, at doon niya nadama ang matinding kirot. Ramdam niya ang sugat, ngunit hindi niya maramdaman ang tibok ng kanyang puso. Buhay pa ba ako? Mahinang tanong niya sa sarili. Ngunit wala siyang narinig na sagot, maliban sa isang alinggaw ng kanyang sariling tinig. Pilit niyang pinilit tumayo, nanginginig ang tuhod, at sa paglingan niya sa paligid ay nakita niya ang isang pamilyar na anyo, ang kanyang lola, nakatayo sa di kalayuan, hawak pa rin ang bastong itim. Lola, bulong niya, nangingilid ang luha. Ano nang nangyari sa akin? Natapos na ba? Ngunit hindi sumagot agad ang matanda. Nakatingin lang ito, malamig ang mga mata, parang walang emosyon.
Sa huli, nagsalita rin ito, mabagal at mabigat ang tinig. Naipako mo ang nilalang. Naipahinga mo ang mga ligaw na kaluluwa. Ngunit tandaan mo, apo may kapalit ang lahat. Kinilabutan si Andoy sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Pwede na ba akong umuwi? Pwede na ba akong bumalik sa normal kong buhay? Nagsusumamo ang kanyang boses, puno ng pag-asa. Ngunit ang matanday ngumiti, isang ngiting malamig, nakakatindig balahibo. Wala nang normal para sa iyo. Ikaw na ngayon ang tagabantay. Bago pa niya maintindihan ang mga salita, biglang nagbago ang paligid. Mula sa puting kalawakan, unti-unting bumalik ang anyo ng baryo. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang mga bahay ay wasak, ang mga puno'y tuyo at itim, at ang hangin ay mabigat na parang punang abo. At naroon siya, nakatayo sa gitna, mag-isa. Wala na ang kanyang lola, wala na ang mga bangkay, ngunit ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Naririnig niya ang mga bulong, mga tinig na kumakaskas sa kanyang tenga. Mga tinig ng mga kaluluwang nawawala, nananabik, nagagalit. Ikaw ang pumalit, ikaw, paulit-ulit nilang sambit. Pinilit niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit wala siyang magawa, nasa loob na ng kanyang isip ang mga tinig. Napahiga siya sa lupa, halos mabaliw sa bigat ng lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang sugat sa kanyang dibdib ay biglang nagsara, at sa ilalim ng kanyang balat ay nakita niyang may kumikislap na pulang liwanag, parang puso na hindi tao, kundi apoy. At kasabay nito'y nadama niya ang isang lakas na hindi niya pa kailanman nadama. Nanginginig siya habang bumangon, nakatingin sa kanyang mga kamay na nangingintab ng pulang liwanag. Ano to? Ano nang ginawa niyo sa akin? Sigaw niya, ngunit walang sumasagot, maliban sa mga bulong na lalo pang lumalakas. Mula sa kadiliman ng baryo, may mga aninong gumalaw. Mga hugis na hindi buo, pawang mga espiritong ligaw na tila ba'y nakatali sa kanyang presensya. Nakapaligid sila sa kanya, nakatingin, nakikisama sa bawat galaw ng kanyang paghinga. Hindi na sila nagtatangkang sugurin siya, bagkus ay nakatingin na parang siya ang kanilang bagong pinuno. Doon niya naalala ang huling salita ng kanyang lola, ikaw na ngayon ang tagabantay. Nanlamig ang kanyang katawan. Ibig sabihin ba nito'y hindi siya nakaligtas kundi naging bahagi ng sumpa? Hindi siya nakawala, bagkus ay siya na ngayon ang bagong sisidlan ng kasamaan. Napasigaw siya, halos mabaliw. Ngunit walang tumugon, walang nakaunawa. Tanging mga mata ng mga kaluluwa ang nakatitig sa kanya, nag-aabang. At sa di kalayuan, sa lilim ng isang punong tuyot, may nakita siyang pulang liwanag, ang parehong mga mata ng nilalang na kanyang tinarakan. Ngunit ngayon, nakatingin lamang iyon, nakangiti. Buhi pa. Natigilan si Andoy, nanlamig ang dugo. Kung buhay pa ito, kung nakatali pa rin ito sa baryo, ibig sabihin ba hindi niya talaga natapos ang lahat? O mas masahol pa, baka sa kanya na mismo nakapaloob ang halimaw. Sa sandaling iyon, dumampi ang hangin, malamig at mabigat, at may tinig na bumulong sa kanyang tainga, hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa loob ng kanyang puso. Hindi ka nakatakas, Andoy. Simula pa lang ito. Nangilabot siya. Tinakpan niya ang kanyang dibdib, ngunit ang pulang liwanag ay lalo pang kumalat, umaakyat sa kanyang liig, umaabot sa kanyang mga mata. Sa pagtingin niya sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin ng bahay, halos mapatid ang kanyang hininga dahil ang mga mata niya ay nagliliwanag na rin ng pula. Sa huling iglap, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, isang hiyaw ang lumabas sa kanyang bibig, isang hiyaw na hindi na kanya, kundi parang pinagsamang tinig ng lahat ng nilalang na kanyang nakaharap. Ang hiyaw na iyon ang pumunit sa gabi na nagpatigil sa lahat ng ibon, aso at insekto sa paligid. At doon nagtapos ang lahat o nagsimula. Mga kaibigan, ano sa palagay nyo? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagbabagong nangyari kay Andoy? Sa tingin nyo ba'y makakawala pa siya sa sumpa o tuluyan na siyang magiging isa sa mga nilalang na kinatatakutan niya? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, iiwan niyo ba ang baryo o tatanggapin niyo ang kapalaran bilang tagabantay? Ay share niyo ang iniisip niyo sa comments. Ano nang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Andoy? Sa tingin niyo ba'y makakaligtas pa siya?